Tayo muna magstayo para sa ating panimulang panalangin. Mecca, pangunahan ng panalangin sa klase. Amen. Magandang umaga, Baitang Siksnara. Oras ng gawain. Pero bago tayo magsimula, magpapakita muna ako sa inyo ng iba't ibang larawan at tataas ninyo ang block card na aking ibabahagi na may sulat na katutubo at panrelihiyon. Bago ang gawain, papangkatin ko muna kayo sa 3 pangkat. Ang bawat pangkat ay may 11 na miyembro. So, this will be the group 1, the group 2, and the group 3. Handa na ba kayo mga bata? Kung ganun, tayo ay magsimula. Group 2 and the group 3. These are mine. So, bago tayo magsimula, pakibasa mo lang ang panuto. Pakibasa ng lahat. Anong larawan ang nakikita niyo? Tama, Pasko. Saang parte siya ng pagdiriwang? Sa pagdiriwang na katutubo o pagdiriwang na panrelihiyon? The answer is, lahat tayo sumagot na panrelihiyon. Magaling. Ang Pasko ay pagdiriwang na panrelihiyon. Pangalawang larawan. Anong larawan ang nakikita nyo? Yes. Is Panagbenga Festival. So, anong pagdiriwang siya? Saang part siya ng pagdiriwang? Katutubo o panrelihiyon? Pakitaas ang inyong placard. Pagaling. Ang pagdiriwang na ito ay ang pagdiriwang katutubo. At ang pangatlo ay ano ang nakikita niyo sa larawan? Magaling. Ito ay araw ng kaluluwa. Saang parte siya ng pagdiriwang? Tama. Pagdiriwang na panrelihiyon. At ang pang-apat ay ano ang inyong nakikita mga bata? Yes, Ramadan. Anong pagdiriwang kaya ito? Pagdiriwang na katutubo o panrelihiyon? Itaas ang inyong placard. Magaling. Lahat ay sumagot na panrelihiyon. Ang Ramadan ay pagdiriwang na panrelihiyon. So, bago tayo magsimula sa ating aralin, mayroon muna tayong layunin sa ating klase. Pakibasa mga bata, pakibasa natin lahat layunin. So, may dalawa tayong uri ng pagdiriwang. Ang pagdiriwang panrelihiyon at pagdiriwang pangkatutubo. Subalit, sa Pilipinas, marami tayong ipinagdiriwang. Pero ngayon, Baitang 6, tatalakayin natin ang isa sa mga pinakamagandang aspeto ng ating bansa, ang ating mga pagdiriwang. Ang pagdiriwang na panrelihiyon at pagdiriwang na pangkatutubo. Kaya naman sa araw na ito, tutuon tayo sa dalawang uri ng pagdiriwang. Ang pagdiriwang panrelihiyon, ito ay ang pagdiriwang batay sa paniniwala at relihiyon. Isinasagawa ito sa iba't ibang buwan. At ang pagdiriwang na pagkatutubo naman ay, ang pagdiriwang katutubo ay nangangahulugang indigenous celebrations o native festival sa Ingles. Tumutukoy ito sa seremonya na isinasagawa ng mga orihinal o katutubong tao ng isang particular na lugar. Nauunawaan po ba mga bata? Kung ganon, let's proceed to the our next topic. So, pagdiriwang panrelihiyon. Ano-ano nga ba ang mga parte ng pagdiriwang na panrelihiyon? So, ang una ay Pasko. Ang Pasko, kailan ba ipinagdiriwang ang Pasko? Ang Pasko ay pinagdiriwang ika-25 ng Disyembre. Ito ay araw ng kapanganakan ni Jesus.
At itong bagay na to ay pinakamasayang araw na pinagdiriwang ng mga Katoliko. Ay, hindi lang Katoliko, may mga iba't ibang religion din. Pero ang mga ibang religion na hindi kasi mga nagdiriwang ng Pasko ay marami din. Katulad ng INC, di ba po? Tama. Nagsasagawa sila ng simbang gabi sa loob ng 9 na araw bago magpasko. Mga bata, sino ba dito ang hindi nagdiriwang ng Pasko? Maaari ba kayong magbahagi sa amin? Maaari ba kayong magbahagi sa klase? Sige nga, Heart. Maaari mo bang ibahagi sa amin kung ano ang tradisyon, ang paniniwala nyo ng inyong pamilya sa panahon ng Kapaskuhan? Salamat, Heart, na naibahagi mo ang iyong paniniwala ng inyong pamilya. Tama siya, hindi lahat sa atin ay nagdiriwang ng Pasko. Kaya naman, kailangan nating igalang ang pagkakaiba-iba ng kultura at paniniwala ng bawat isa. Nauunawaan po ba, klase? Nagagalak ako nauunawaan yon. At ang pangalawang larawan ay pista. Ano nga ba ang pista, mga bata? Ang pista o pesta ay nangangahulugang party of sa Espanyol. Ito ay isang tradisyonal na pagdiriwang na ipasa mula sa henerasyon. Ang mga pesta ay pinagdiriwang taon-taon upang magpasalamat para sa isang magandang anyo upang parangalan ang isang patron. Sino sa inyo ang mga Katoliko na nagdiriwang pesta? Sige nga, ikaw tumataas ka ng kamay, Malong. Paano ninyo ipinagdiriwang ang pista? Salamat sa pagbabahagi. Bakit ba tayo nagdiriwang ng pista? Sige nga, Wendy. Magaling. Nagdiriwang tayo ng pista para magpasalamat, magkaisa, at ipagdiriwang ang ating kultura. Subalit, hindi lahat ng relihiyon ay nagdiriwang ng pista. Halimbawa, may mga relihiyong protestante tulad ng Methodist, Baptist, at iba pa. Ang mga relihiyong ito ay may iba't ibang paniniwala tungkol sa pagsamba at pagbibigay parangal. Naiintindihan po ba, klase? Buti. Ang pangatlong pagdiriwang ay ang Araw ng mga Kaluluwa. Ang Araw ng Kaluluwa ay dinadaos tuwing unang araw ng Nobyembre. Ang Todos los Santos o Undas, ginugunita sa araw na ito ang lahat ng mga santo na pinaniniwalaan ng mga Katoliko. Ginugunita ito tuwing ika-2 ng Nobyembre. Ang mga namayapang kamag-anak. Pero kahit na ganoon, may mga bagay pa rin, may purpose pa rin tayo, and may mga bagay pa rin tayong we need to cherish more and bigyan ng pansin, lalo na ang mga pamilya natin. Naunawaan ba? Ito itang 6. Link. At ang panghuling pagdiriwang na pangrelihiyon ay ang Ramadan. Ang Ramadan, ito ay paggunita ng mga Muslim sa pagpapakayag ng banal na aklat kay Propeta Muhammad. Sa panahon ito, nag-aayuno ang mga Muslim. Tulad nga ng sinabi ninyo kanina na nag-aayuno ang mga Muslim dahil din para din sa pagrespeto nila sa paniniwala nila. Ngayon, dadako na tayo sa pagdiriwang na Katutubo. Ang Sinulog Festival. Ang Sinulog Festival ay isang makulay at masaganang pagdiriwang mula sa lungsod ng Cebu. Ipinagdiriwang ito tuwing ikatlong linggo ng Enero bilang pagpapakita ng pananampalataya at debosyon sa Santo Niño.
Ang pangalang sinulog ay galing sa Cebuano na adverb ay sulog na ang ibig sabihin ay parang galaw ng agos ng tubig. Naunawaan mo mga bata? Ganon, makam tayo sa pangalawang diripang. Ang Panagbenga Festival. Ang Panagbenga Festival ay kilala bilang Flower Festival. Ito ay isang taunang pagdiriwang ng kultura na ginaganap sa lungsod ng Baguio City tuwing buwan ng Pebrero. Ang salitang Panagbenga ay nagmula sa wikang Kankanai na nangangahulugang panahon ng pamumulaklak na sumasalimin sa tema ng pagdiriwang ng pamumulaklak ng mga bulaklak at pagdiriwang ng mga pamumulaklak at mayamang pamana ng kultura ng Baguio at rehiyon ng Cordillera. Nagsimula ito noong 1995 para sa turismo at pagbangon mula sa lindol noong 1990. The third and fourth, ito ba ay Mascara Festival. Ang Mascara Festival ay isang taunang at hindi relihiyosong festival sa Bacolod City. Ito ay dinaraos tuwing ikatlong weekend ng Oktubre o pinakamalapit na weekend ng Oktubre 19, lungsod ng mga ngiti, nagmula sa Bacolod City, Philippines. Ang salitang maskara ay nagmula sa kombinasyon ng isang salitang Ingles na mas at isang salitang Espanyol na cara na ang ibig sabihin na ang mga mukha. For the last, pagdiriwang pangkatutubo ay ang Ati-Atihan Festival. Ang Ati-Atihan Festival ay pista na naginaganap taon-taon sa Enero bilang pagpupugay sa Santo Niño. Ginaganap ng ikatatlong linggo ng Enero sa bayan ng Kalibo, Pilipinas sa isla ng Panay. Nauunawaan ba mga bata ang ating tinatalakay ngayong hapon? Ano ang kahalagahan ng pag-aaral natin patungkol sa pagdiriwang na panrelihiyon at pagdiriwang pangkatutubo? Sa tingin niyo, bakit nahalaga natin na pag-aralan ito? Sige nga daw, Lurihas. Tama, mahalagang pag-aralan ito para magkaroon tayo ng knowledge. Mapahalagaan natin ang pagkakaiba-iba ng mga kultura at tradisyon sa iba't ibang relihiyon. Ngayon mga bata, magkakaroon muna tayo ng pangkatang gawain. Bago tayo simula sa ating gawain, gusto ko munang ipakita sa inyo kung paano ko kayo mamarkahan o bibigyan ng puntos. Pamantayan. Dito nyo makikita kung ano ang dapat ninyong gawin para makakuha ng mataas na marka. Basahin natin mabuti para alam nyo kung ano ang inaasahan ko sa inyo. Naunawaan po ba? Ngayon, basahin natin score at ang paglalarawan. Ngayon mga bata na tapos na tayo sa ating pangkatang gawain, meron lang ang mga kong papasagutan sa inyo. Okay, basa ang apan nito mga bata. Okay, basa natin lahat. O bago tayong mag-close ng ating aralin, ng ating klase ngayong hapon, magbibigay muna ako sa inyo ng takdang aralin. Naunawaan po ba? Takdang aralin. Pakibasa nga mga bata. Let's will we all. And goodbye class. See you tomorrow.